Hello. Sa pangalan ko, yung nakina ng Kristo, tayo nakasalayan hapon sa mga isa. Dito po tayo sa dalawang bahagi kung saan meron tayo ng pamilya, isa, sa mga babae, na ito ay pag-aaralan natin, sikapin natin, abutin natin yung unawa na pangkaraniwan. Ito ay magiging pamamaraan kung paano tayo mabuhay dito sa ilalim ng sanlibutan. Ang una kong aralin ay sa Ebanghelyo ng Juan, kapitulo 5, versikulo 35 hanggang sa 40. Ang sabi ko ganito, sa kanila ay sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauulit. Kaya po, hindi ba palagi natin sinasabi ang salita ng Diyos ay tinapay ng buhay. Ngayon, babalikan natin kung paano sinulat ni Apostol Juan para maunawaan natin ang kahulugan yung tinapay ng kabuhayan. Sabi sa una, ng pasimula ay may verbo. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. 14, at nagkatawang tao ang verbo. Sa madaling salita, panaunawaan natin. Ang verbo, ibig sabihin niyan salita. Ito naman yung tinuturo sa ating verb. Ngayon, sa pasimula, mayroon ng salita. Yung nilagamit ng Diyos para magkaroon ng pangyayari ang kanyang mga kapangyarihang gawa. Sa pamamagitan ng mga salita, nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos, natutupad ang mga sinasabi niya upang maging isang nilalang. Halimbawa, lalangin natin ang tao ayon sa atungan. Sa pamamagitan ng salitang yun, nagkaroon ng kayagan, nagkaroon ng tao. Kaya, sa pasimula, mayroon ng salita. Pero bago tayo dumating doon sa tao, unang muna natin doon sa tangkalangitan. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, kasama niya ang salita sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoon Kristo na nabubuhay pa noon sa kalagayan ng Espiritu. Kaya po, kung titingnan po natin dito, nung nagkatawang tao siya, nagpahayag ng Ebanghelyo na naral, sinasabi niya, ako ang tinapay ng kabuhayan. Dahil siya nga po yung salita na nagkatawang tao na nabuhay na nasa laman. Kaya, para maunawaan natin, kinakailangan natin mahayag sa ating mga sarili kung paano natin kinikilala ang salita at kung paano natin kinikilala si Kristo, ang Espiritong nagkatawang tao, dalang ng Espiritu Santo sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoon Jesus Kristo. Ngayon, hindi lang po sa kilala natin siya o nahahayag sa ating unawa ang pangalan niya, kundi kinakailangan nating lapitan siya. Sapagkat ito po,
maunawaan natin sa ating mga sarili na naririyan lang siya. Tayo lang po ang mag-iisip kung nagagawa upang lumapit sa Kanya. Dahil hindi po siya malayo. Malapit lang siya. Sa anumang paraan, kapag tayo lumalapit sa Kanya, masusupungan natin ang kabusugan ng ating pagkagutom dahil sa kulang sa pakikinig ng Ebanghelyo. Halimbawa, nandun ka sa malayo at hindi ka nakapagpahalag ng salita ng Diyos, hindi mo naman abot doon yung pakikinig. Kaya kinakailangan mo lumapit para mapakinggan ang salita ng Diyos. Ito po ang magbubusog sa atin upang sa ganoon, kung tayo man ay may kakulangan, salat sa kaalaman, at ganoon din, hindi pa natin lubusang nakikilala si Kristo, dito po ipinakikilala sa pamamagitan ng paghahayag ng Ebanghelyo. Sabi po dito, at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Ibig po tayo sabihin, kumain man tayo ng kumain ng Ebanghelyo, pero hindi natin sinasampalatayanan yung ipinakikilala sa Ebanghelyo sa makatuwid ba kay si Kristo. Hindi po natin matatamo ang kabusugan. Dahil ang isang taong kumakain, hanggat hindi siya umiinom, hindi niya mararamdaman ang kabusugan ng kanyang tiyan. Ganyan po ang ibig sabihin ng ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, kinakailangan magkapartner ang paglapit sa Kanya, pagtanggap ng aral ng salita ng Diyos, at ang pagsampalataya sa Kanya. Hindi pwedeng sumasampalataya lang tayo kay Kristo, tapos ayaw natin makinig ng Ebanghelyo. Hindi rin pwedeng kilala lang natin si Kristo, pero hindi naman natin sinasampalatayanan. Para matamo natin ang kabusugan, kinakailangan ang bawat isa sa dalawang yan magkapartner. Pagsamahin natin sa ating sariling kalooban na walang iba, kilala natin si Kristo na siya'y ipinahayag sa mga Ebanghelyo at dapat sampalatayanan din naman natin siya sapagkat siya'y sinugo dito sa ibabaw ng sanlibutan hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa bawat isa sa atin na nagsisiasa sa Diyos. Anong una, hindi na kilala ang anak ng Diyos, kaya na ipinapatay ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo sa pagkakala na tupad nila ang kalooban ng Diyos. Pero nagkakamali ang mga tao noon. Sapagkat yun palang pinaratangan nilang prinsipe ng mga demonyo. Yun na pala yung Mesiyas na sinugo ng Ama upang mangaral ng salita ng Diyos. Ngayon po, ipalagay natin tayo na sa kalagayan ng unang panahon na sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Na habang nagsasalita siya na sinasabi, ako ang tinapay ng kabuhayan. Paano natin maunawaan na samantalang siya'y nasa kalagayan ng tao? Paano siya magiging tinapay? Kinakailangan lang ang kilalanin natin ng lubusan si Kristo. Sino ba siya? Paano ba siya ipinanganak? Ano ba yung pinagdaanan niya? At ano yung mga aral na kanyang ibinabahagi sa mga tao? Dapat yun po magkakasama lahat yun para makilala natin ng lubusan si Kristo. At ano naman ang magiging koneksyon natin sa Kanya? Walang iba. May gagawin naman tayo. Sampalatayanan siya para mabuo na sa ganun mabusog tayo at hindi na tayo magugutom, hindi mauuhaw man dahil po nasumpungan na natin ang mga bagay na pamamaraan upang maigsan ang lahat ng ating mga kakulangan, lalong-lalo na sa gutom at pagiging uhaw sa katwiran. Dalawa't sinabi ko sa inyo, nakita ninyo ako gayon ay hindi kayo nagsisampalataya.
natin para ang ating dakilang Panginoon nararamdaman niya na maraming mga tao na nakapaligid sa kanya, nakikita siya ng dalawang mata. Pero po, hindi po siya sinasampalatayanan. Bakit po? Hindi din po. Pumili siya ng 12 alagad. Nakilala siya. Marami siyang ginawa mga makapangyarihang gawa. Inihayag niya sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Ginagawa niya ang ayon sa kalooban ng kanyang ama. Pero hindi po yan nakilala ng tao. Maraming pinagaling. Marami siyang nilunasan ng mga karamdaman na kahit ang kanyang mga alagad man ay nagsipang dilala sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Pero kahit sabihin natin na ninanalig sila sa ating dakilang Panginoon, kinikilala nila ang ating dakilang Panginoon, pero sa bandang huli, nawala rin sila nung ang ating dakilang Panginoon pinangungupahan. Ibig sabihin, kulang pa rin yung pananampalataya kahit yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon. Kaya mapalan tayo, kung tayo hindi natin nakita si Kristo, pagkos nagbasa lang tayo ng banal na kasulatan, napagkahayagan lang ng Ebanghelyo, sumampalataya na tayo. Mas hindi tayo mapala doon sa mga taong nakakita mismo sa ating dakilang Panginoon ng mukhaan at tayo lamang ay nagkibalita sa pamamagitan ng Ebanghelyo ipinangangaral sa bawat isa sa atin. Sabi nito, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itatapon. Salita po yan ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, ang Ama ang nagbubukas upang ang ating mga unawa, malaman natin sa ating mga sarili kung sino itong nagsasalita nito. Walang ibang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Binubuksan ng Ama ang ating kaisipan para kilalanin natin ang ubusan si Kristo. Pero sa lahat ng mga binuksan ang kaisipan at unawa, pinakailangan din meron siyang gagawin na lumapit sa ating dakilang Panginoon. Dahil po ang ating dakilang Panginoon, hindi po tinitingnan ang kalagayan ng tao kung sino man siya. Kung anuman ang kanyang, gaano man kasama ang kanyang ginawa. Kung siya man ay naging marumi sa paningin ng Diyos, naging basahang puti, kung isang makasalanan, lahat ng lumalapit sa ating dakilang Panginoon, mabuti man o masama, hindi niya po itinataboy. Kaya po, kung titignan po natin, ang paglapit sa ating dakilang Panginoon, walang requirements, walang biodata. Kinakailangan lang ang pag-surrender, ang pagsuko, sapagkat ang pinakakalaban natin sa ating mga sarili para hindi tayo makalapit sa ating dakilang Panginoon. Walang iba. Yung sarili din nating mga ego o tinatawag na pride dahil sa pag-aakalang kayang-kaya na natin, nagtatagumpay tayo sa araw-araw. Kumbaga, nalalagpasan natin ang mga pagsubok. Pero kung wala tayong connection sa ating dakilang Panginoon, gaano man tayong magsakripisyo, magpagod, maghirap dito sa ibabaw ng sanlibutan, lahat ng yan ay mababaliwala. Sapagkat sinasabi sa iyong bahagi ng mga kasulatan, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, hindi po siya nagtataboy. Hindi niya tinitingnan ang panlabas na kalagayan ng tao o ang panlooban ng kalagayan ng tao. Kundi, kung papaano ang isang tao nag-i-effort, naglalagay ng pagkakataon o panahon o oras para ilapit niya ang kanyang sarili sa Diyos. Dito po niya tinitingnan ang mga taong hindi niya dapat itaboy dahil kalooban po ng Ama na siya'y palapitin sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, binubuksan lang ng Ama ang kaisipan ng tao kapag nasumpo niya sa kanyang sarili na siya'y makasalanan at saka siya magdidesisyon o magpapasya na lalapit siya sa Diyos. Ito na po yung tinatawag na pag-surrender.
pagbababa ng sariling kalooban, magpapasakop sa Diyos, at sasampalataya sa ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Bakit po? Sabi niya, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ibig kong sabihin ng ating dakilang Panginoon, meron din siyang sariling kalooban. At meron din sariling kalooban ang kanyang ama. Pero yung sarili niyang kalooban, hindi niya po yan ipinagsisiksikan, itanim sa lahat ng mga tao para gamitin, ipanaran niya ang Ebanghelyo dahil lamang sa sarili niyang kalooban. Kundi kung ano yung kalooban ng kanyang amang nasa langit, yun ang sinusunod niya. Sabi nga sa ibang parte ng banal na kasulatan, magsitulad nga tayo kay Kristo na bagamat siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi po siya nagmalaki o nagmataas man o nagpapuri sa kanyang sarili, kundi pinubad niya ito alang-alang lamang sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Ngayon, kung gawin natin example ng ating dakilang Panginoon, siguro po, hindi tayo mapapahiwalay sa Diyos. Dahil po, yung proseso ng pagsuko, isang halimbawa ang ginawa ng ating dakilang Panginoon na yung kanyang pride, hindi po nanaig, kundi mas higit niyang pinagbigyan ang kalooban ng kanyang amang nasa langit upang lamang masunod ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Ganon din dapat tayo. Sabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, huwag ninyong pabayaan ang inyong mga pagtitipon. Sa mga pagtitipon yan, dito natin inihahayag ang ating mga sariling kasalanan. Dito natin pinapupurihan ng Diyos. Ito yung panahon o lugar na kung saan ating aralan ng salita ng Diyos. Pinagdinilay-nilayan o pinagbubulay-bulayan. Lamang kung napapabayaan natin ang pagdako sa mga templo para makinig ng Ebanghelyo o salita ng Diyos, ang mangyayari po yan, nasusunod po natin ang sarili natin kalooban. Kaya, ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, binabaliwala po ang sarili, kundi mas higit na pinaninindigan kalooban ng Diyos ang nasusunod at hindi ang sariling kalooban. Kasi ganito po yan. Halimbawa, pupunta ka sa templo, meron kang gagawin, alin talaga ang mas higit na mahalaga? Yung kalooban ng Diyos o yung sarili mong gagawin? Pero dahil kinakailangan natin sundan ang halimbawa ng ginawa ng ating dakilang Panginoon, ignore muna natin yung sarili natin gustong gawin. Gawin natin priority siya. Sapagkat ang makikinabang din ng pagdako natin sa templo, hindi siya o kayo, kundi yung mismong may katawan na lumapit sa ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Hindi para pumunta ka lang sa templo, para mag-attendance, para makipagkita kay Brad, kay Sis, kundi ang sarili natin, ilagay natin sa presensya na sa harapan natin ang Diyos. At tayo'y pinupuspos ng Ebanghelyo upang sa ganon mas marami pa tayong malaman at marutunan. At kung may mga bagay pa na dapat natin baguhin sa ating pagkatao, ito pong salita ng Diyos ang magtutuwid sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, Lunes hanggang Biyernes nagtrabaho ka. Pagkatapos ng linggo o Sabado, nagsimba ka o linggo man, pero yung Sabado yun at linggo yun, inilaan mo sa paglalabada. Ang mangyayari po yan, nasunod po natin yung sarili natin kalooban. Kaya kung titignan po natin, kung naglaba ka sa araw ng pagsamba, mapalad ka. Bakit? Mas marami kang damit kisa sa iba. Dahil, kaya siya natambakan ng labahin, dahil
nabuo mo yung Lunes hanggang Biyernes, marami kang extra damit. Yun nga lang, nagtamad ka na sa halip na labahan mo araw-araw, inipon mo. Kaya nangyari, naging pamamaraan yun para maging malaki na sa halip na lumapit tayo sa Diyos, doon ka nakasuko sa paglaba. Ang tanong, ano yung makukuha natin doon sa paglaba? Wala. Pero kung nakating tayo ng pagsamba, marahil matututo pa tayo ng tinatawag na Ebanghelyo. Yun po ay halimbawa lamang ng pagsunod ng sariling kalooban at ng kalooban ng Diyos. Sabi dito, at ito ang kalooban ng nagsuko sa akin. Ano po yung kalooban niya? Na ang lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anumang kung ibangon sa huling araw. Ngayon po, ito po ang kalooban ng Ama. Na sa lahat ng mga taong ibinigay ng Ama sa ating dakilang Panginoon na lumalapit kay Kristo, wala ni isa man doon ang dapat na mawala. Ngayon, kung aralin natin, ang buong sanlibutan, lahat ipinangangaral ang salita ng Diyos. Alin kaya doon ang tunay na lumalapit sa ating dakilang Panginoon? Kasi meron mga sikta o denomination o relihiyon na walang iba. Ginagamit lang ang banal na kasulatan para sa pagpapayaman. Ginagamit lang para ang salita ng Diyos ipagsisiksikan sa mga tagapakinig ng sa ganoon. Makuha yung laman ng bulsa at maiambag o maging donasyon na tinatawag ng ikapo. Tama ba yun? Nasa banal na kasulatan ba yun? Sa panahon natin ngayon, hindi na applicable. Dahil, yun lamang ay para sa mga Levita. Nung palitan ng pagkasaserdote, nawala na po ang mga Levita. Maging Hintil man o Hudyo o Levita, wala na pantay na lahat sa paningin ng Diyos. Kaya po ngayon, ang ating dakilang Panginoon umakyat na sa langit, nag-aantay na lang tayo ng pagbabalik niya. Na sino man sa napagpahayagan ng salita ng Diyos, maging ang panahon man na kasakasama niya, nung nabubuhay pa sa dito sa ibabaw ng sanlibutan, o maging galing man, na naging parte na lang tayo na pinagpangaralan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng tagapagpahayag o mga Ebanghelista o mga pastor, lahat ng lumalapit sa ating dakilang Panginoon. Hindi niya po itataboy at meron pang naka-reserve na sa kanyang pagbabalik, meron kong tatanggaping pagpapala, lalong-lalo na yung nag-ingat sa kanyang sarili na sinunod ang kalooban ng nagsugo sa ating dakilang Panginoong Hesus sa makatuwid pagay sa Ama. Kaya po, kung sinusunod natin ang kalooban ng Ama, mangyayari din ang kalooban na ayon sa sinasabi ng ating dakilang Panginoon na huwag kong iwala kahit sino man. Kaya po lahat ng pinagpapahayagan ng salita ng Diyos, kasama doon sa mga nais ng Diyos na makaunawa, makita sa kanilang mga sarili, ang pagpapahalaga sa Diyos. Lalong-lalo na sa Ebanghelyo, sapagkat hindi po masasayang ang pagbibigay natin ng oras sa oras ng pagsamba dahil sa pagbangon sa huling araw, hindi po tayo mawawala. Kundi kasama tayo sa pinaghandaan ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng walang hanggang buhay at akin siyang ibabangon sa huling araw. Ngayon po, pagdating ng pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, nakita ba natin si Kristo o hindi? Ngayon, ang mahalaga, sumampalataya tayo sa Kanya. Ang reward, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ibabangon tayo sa huling araw. Ano po ang requirements para tanggapin natin ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, kasama doon sa kaluwalhatian ng Diyos? Walang iba. Binuksan na ang ating mga kaisipan, kilalanin natin si Kristo.
pakiramdaman natin siya sa ating puso. Sabi nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Sikapin natin na pagharian tayo ng Diyos at gumawa tayo ng matuwid sa ating kapwa. Mararamdaman natin na pinaghaharian na tayo ng Diyos. Makikita natin ang presensya ng Diyos kung mararamdaman natin sapagkat merong parang naghahari sa ating puso na walang iba ang Espiritu Santo na siyang nangunguna sa atin upang kontrolin na yung mga dati nating pagkatao at hindi na natin magawa, makabalik pa tayo doon upang magkasalang muli. Kundi itinutuwid na tayo at tinuturuan na tayong papunta sa tinatawag na perfeksyon o pagiging isang ganap. Kung palagi natin sinasanay ang isang bagay, pwede natin ma-perfect ang isang bagay. Sabi nga sa English, ano sabi sa English din? More practice makes perfect. Tuloy-tuloy lang natin gawin. Araw-arawin natin. Linggo-linggo natin ang pagsimba. Araw-arawin natin pagbasa ng Kasulatan. Gabi-gabi tayong manalangin. Pag lagi natin yung sinasanay ang ating sarili sa ganung mga bagay, doon natin mararamdaman na papunta na tayo sa tinatawag na kaganapan. Siguro po dito na lang, pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga karaingan, kaibigan, ilapit natin yan sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Kanya. At antayin natin yung Kanyang kasagutan sa pangalan ng Kristo. Salamat at pagpalain tayo sa araw.